Then, hindi ka lang hihinto sa pagsasalita, kung hindi, tuturuan mo din ng iyong mga anak na gumalang. Letter E, educate your kids to be respectful. Sabi sa mga taga-Efeso 6:4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Narealize ko na kung importante sa Diyos ang pagrespeto, ay importante din sa Kanya na maituro natin ito sa ating mga anak. Kaibigan, pansinin mo sa talata na hindi sinabi dyan na ang eskwelahan ang magpapalaki sa kanila sa disiplina at katuruan ng Diyos. Hindi sinabi dyan na ang Sunday School ang magtuturo. Yes, may matututunan sa Sunday School, pero kung hindi ito itinuturo at isinasabuhay ng magulang, ay baliwala ito. Ayon sa survey sa Amerika, ay 80% daw ng mga magulang ay hindi nagtuturo ng pagrespeto sa kanilang mga anak. Kaya nga ang resulta ay may makikita ka ng mga anak na nagwawala o naglalayas dahil lamang hindi pinayagan ng magulang na umattend ng party. Madalang mo na ding marinig sa mga kabataan ng salitang thank you, please, excuse me, opo at opo. Kaya kaibigan, kung pinapabayaan mo na maging disrespectful ang iyong mga anak, ay magiging habit nila ito at hindi ito makakabuti sa kanilang kinabukasan. Kaya kung kinakailangan silang disiplinahin, ay gawin mo agad. Sabi sa mga Kawikaan 13:24, mapagmahal ng magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Sabi sa talata ay mapagmahal kang magulang kung dinidisiplina mo ang iyong anak. Kaibigan, hindi mo papaluin ang iyong anak dahil sa galit. O hindi papaluin mo siya dahil gusto mo siyang ituwid. Ipapasok mo siya sa isang silid upang hindi siya mapahiya sa ibang tao. Kakausapin mo siya at ipapaliwanag mo kung bakit mo siya papaluin. Anak, nag-usap tayo na kapag ikaw ay hindi sumunod o hindi gumalang sa amin, ay papaluin kita. Then, paluin mo sa puwit at tapos nun, ay yakapin mo at ipakita mo sa kanya na mahal mo siya. Kaya mo ginagawa ang pagdidisiplina. Alam mo, by God's grace, ay naintindihan ito ng aking mga anak. Kaya pag tinatanong sila kung paano nila nalaman na mahal sila ng magulang nila, isasabihin nila na dahil sila ay dinidisiplina. Alam nila na kapag hindi ko sila dinidisiplina, ay hindi ko sila mahal at wala akong pakialam kung lumaki man silang disobedient at disrespectful. Nakakalungkot dahil may mga magulang na ayaw paluin o disiplinahin ng anak. Sabi sa talata ay hindi nila mahal ang kanilang anak. Bakit? Kasi lalaki silang spoiled at hindi marunong mag-submit sa authority at ito ay baliwala lang sa magulang. Narealize ko na ang kabastusan ay isang bagay na hindi tinatanggap ng mga employers kasi nakakasira ito ng relasyon sa kapwa nila empleyado. Pangalawa, hindi lang sila maapektuhan sa trabaho kung hindi makakagawa pa sila ng kasalanan at pagsuway sa kalooban ng Diyos na magiging hadlang para mapagpala sila ng Diyos at matupad nito ang layunin sa kanilang buhay. Kaya nga dapat nating ituro sa ating mga anak ang Deuteronomy 5:16. Sabi nito, igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng iniutos ko sa iyo. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Ibigan, kung ikaw ay magulang at anak, ay kailangan mo malaman na binibigyang halaga ng Diyos ang pagrespeto at pagsunod sa magulang. At pag ginawa ito ng isang anak, ay nangako ang Diyos na siya ay pagpapalain at bibigyan ng mahabang buhay. Kaya lang, ay tandaan mo din ito kaibigan, ang pangunahing pagsunod mo ay sa Diyos at pangalawa lang sa magulang. Halimbawa, kung ang magulang ay nagpo-promote ng sexual abuse, kasinungalingan, pagnanakaw, pagrebelde sa gobyerno at iba pa, ay hindi mo kailangan sumunod o sumang-ayon dahil ang pangunahin mong susundin ay ang Diyos kaysa sa iyong magulang. Kaya kung tayo ay magulang at gusto nating sundin tayo ng ating mga anak, ay kailangan nating maging karespeto din sa kanila. Kung sinabi mo sa iyong anak na igalang mo ang iyong nanay o tatay, ay tanungin mo ang sarili mo kung paano mo kinakausap ang iyong magulang at asawa sa harap nila. At tignan mo din
kung paano ka makipag-usap sa iyong mga anak. Kung sinabi mong matuto silang maging masinop, ay kumusta ka naman sa iyong mga gamit? Kung gusto mo silang makitang nagbabasa ng Bible paggising nila, ay kailangan ikaw ay nakikita nila nagbabasa din ng Bible at nakikipag-usap sa Diyos araw-araw. Kami, ang ginagawa namin ay meron kaming group chat ng aking mga anak na kung saan doon namin pinapadala ang aming quiet time. Nakasulat doon ang aming application at araw-araw, yun ang pinaprocess namin. Ano yung point? Kung anong gusto mong maging para sa anak mo o asawa mo, ay dapat ganun ka din. Kung gusto mo lumago ang relasyon nila sa Diyos, ay dapat makita nila sa iyo ang paglago ng relasyon mo sa Diyos. Ito ang ituturo mo sa kanila, hindi lang sa salita o hindi sa gawa. Now, maaaring sinasabi mo, hindi naman kagalang-galang ang aking mga magulang, kaya okay lang na wag sundin at irespeto. Mali pa rin, kaibigan. Igalang mo ang iyong magulang kahit pa nga hindi sila karespe-respeto. Noong si Noah ay nalasing at naglakad ng nakahubad, ay tinignan siya ni Ham na anak niya at hindi man lang siya tinakpan. Subalit ang dalawa niya pang anak na lalaki, alam mo ang ginawa nila? Patalikod sila na nagdala ng balabal para takpan ang kahubaran ng kanilang ama at para hindi din nila ito makita. At dahil dito, anong naging resulta ng kawalan ng respeto ni Ham sa kanyang ama? Alam mo kung ano? Siya ay sinumpa sa kanilang lahi. Narealize ko na ang pagrespeto sa magulang ay sobrang mahalaga sa Diyos. Kaya nga ang paggalang ay dapat nating itrato ng panghabang buhay. At ang pagsunod naman ay maaring hindi na sa lahat ng pagkakataon. Halimbawa, habang ikaw ay nasa poder pa ng iyong magulang, ay marapat lang na sumunod ka sa kanila. Pero kung ikaw naman ay may sarili ng pamilya, ay kailangan mong humiwalay at magdesisyon para sa iyong pamilya. Maaring may mga bagay na hindi mo na masusunod sa iyong magulang pagdating sa iyong pamilya. Pero tandaan mo, ang paggalang sa magulang ay walang katapusan. Ang ibig sabihin ay bibigyan mo pa rin ng halaga ang kanilang sinasabi. Inaalagaan mo sila, pinapatawad, iniintindi, nagbibigay ka ng financial support. Kuya Mike, ang sama naman ng magulang ko. Kung alam mo lang ang ginawa niyan sa akin, nako, kaibigan, walang perfect na magulang. At kahit tayo, hindi din tayo magiging perfect. Pero kailangan mo silang patawarin at igalang. Sabi sa mga taga-Colosas 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ibigan, alang-alang sa pagpapatawad sa iyo ng Diyos, ay patawarin at igalang mo ang iyong mga magulang. Sabi sa mga taga-Efesos 6:2-3, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Nung ako ay magpapakasal, ay ang usapan namin ng aking asawa ay kapag hindi nagbigay ng go signal ang aming mga magulang, ay hindi namin itutuloy ang kasal dahil alam namin ginagamit din ng Diyos ang aming mga magulang upang kami ay magabayan. Sila ang authority na nilagay ng Diyos at bilang pagbibigay ng honor o paggalang sa kanila, ay binibigyan namin ng halaga ang kanilang sinasabi. Narealize ko na kapag ang magulang mo ay iyong ino-honor, ay ayon sa talata ay giginhawa ang iyong buhay, hahaba ito, at magkakaroon ka ng matibay na pamilya at hindi lang yon, mapaparangalan pa ang Diyos sa inyong buhay at mararanasan mo ang favor ng Diyos sa inyo. Nakakalungkot kasi may mga kabataan na naghahangad na mamatay na yung kanilang mga magulang para makuha na nila ang mana. Narealize ko ang ganitong ugali sa mga kabataan ay hindi nakakapagtaka. Kasi tayong mga magulang ay mas pinahahalagahan natin na maging magaling sila sa eskwelahan o sa academic kaysa sa mas maging magaling sa kanilang character, na mas maging magaling sa paggawa ng mabuti. Kaibigan, hindi sila magkakaroon ng mabuting puso kung hindi mo ito bibigyan ng priority sa kanilang buhay o hindi mo sila dadalhin sa Panginoon. Ang dahilan kung bakit homeschool ang aming mga anak ay para ma-disciple namin sila mabuti at magkaroon sila ng nagmamahal na relasyon sa Diyos upang hindi sila madala ng pamamaraan ng mundo bahalang araw kung sila ay papasok na sa kolehiyo. Kaibigan, ang isa pang kailangan nating ituro sa ating anak ay ang paggalang sa mga namamahala sa ating bansa. Sabi sa mga taga-Roma 13:1, ang bawat tao'y
Dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kuya Mike, kurap naman ang namumuno sa amin. Kaibigan, sa panahon nila Pablo ay mas malulupit at mas korap ang mga namumuno sa pamahalaan. Pero hindi sinabi ni Pablo na magrevolusyon kayo o mag-people's power sa EDSA. Ang sinabi sa kanila ay magpasakop o sumunod. Kung kinakailangan mo magbayad ng tax ay magbayad ka. Kung kinakailangan mong ibigay ang lisensya mo ay ibigay mo. At huwag kang maglagay o makipagtalo sa traffic enforcer. Kaibigan, kailangan natin maging modelo sa ating mga anak na pagpapasakop sa authority. Kung nahihirapan ka magpasakop sa iyong asawang lalaki dahil sa kanyang ugali, ay magpasakop ka na lang sa kanyang role bilang iyong asawa o role bilang padre de pamilya. Sabi sa unang Pedro 3:1, kayo naman mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa at kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Ibigan, importante na makita ng iyong asawa at mga anak ang magandang example mo ng respeto sa kanila. Then, mapapaunlad mo ang iyong respeto kapag ikaw ay naglilingkod din sa iba.